Oh, magandang umaga sa inyong lahat. Ang bidyong ito ay para sa mga kapitbahay kong hindi kayang tanggapin ang sitwasyon ko sa buhay. Na parang kasalanan ko pa yata kung bakit di sila makatulog sa gabi sa kaiisip sa akin. Ni wala daw akong ginagawa kundi magpalaki lang ng tiyan. Sabagay, tama nga naman kasi sila. O, hindi ganyan naman talaga ang trabaho nating mga lalaki. Ang palakihin ang tiyan ng ating mga asawa. Sa mga hindi nakakalam ng buhay ko, dati akong seaman. Mukha lang ako artista pero seaman talaga ako. Pero dahil pinangarap ko ang magkapamilya at magkaroon ng anak, minabuti kong wag na munang bumalik sa trabaho at mag-alaga ng dalawang makukulit din ako po. Yes guys, yan ang trabaho ko ngayon. Ang mag-alaga ng lahi. Dalawa yan sila, kaya very challenging sa akin araw-araw. Tapos sabihin nila hayahayang buhay ko. Niisip ko tuloy, tama ba ba ang desisyon ko na magkaroon ng pamilya? Kawawa naman kasi yung ibang taong umaasa sa akin. Imbis nga naman kasi naitulong ko sa kanila ay pinambibili ko ng diaper at gatas. Sabagay, paano ba nga naman nila kasi malalaman ng burden ng isang parents? Ni magpalit nga yata ng diaper, hindi alam eh. At note, dalawa yan sila. Dalawa, hindi isa. Tama nga naman na lalaki dapat ang bubuhay sa pamilya. Kaya kung ang mga kapitbahay ko ay hindi nakakatulog sa kapwa problema sa akin, ako naman ay hindi makatulog sa kahihiyan na daladala ko araw-araw. Naisip ko tuloy, baguhin ko na rin kaya aking mga content para kasi walang nangyayari sa channel ko. Sa tingin nyo guys, gusto nyo bang maghanap na rin ako ng mumo? Buwis buhay ba? Ang kaso guys, hindi ba kayo nananawat sa itsura ko mukhang kapre? Baka kasi kapag nag-vlog ako nakatatakutan, imbis na matakot, eh matawa lang kayo. Ay pambihirang bata to, naglambing pa talaga. Syempre hindi ko naman hayaan na matapos ang vlog na to na wala kayong natutunan sa akin. Kahit ganito lang ako na mukhang walang alam, hehe, pugi naman. Sa mga mahilig sa alaman kagaya ko, tuturuan ko kayo magpropagate ng adenium via grafting. Sa pag-graft, ihandang malinis na pamputol tulad ng blade kung maaari bago at hindi kinakalawang. Bulak? Aba, ang bulak ko pang dekada na to ah. Plastic na malinis? Actually, may nabibiling grafting tape. Sanitizer? Para siguradong no contamination. Baka kasi kung sa inyo naihawak niyo mga kamay. At dito guys, ay meron akong tatlong rootstock. Ang rootstock guys ay tawag sa puno na ating dudugtungan. At meron ako dito sayon na iwan ko ba kung mabubuhay ba ito. Ay basta, ayan na. Pag kayo nag-graft guys, ay palagi nyo isaalang-alang yung pinagtubuan ng dahon. Diyan kasi lalabas guys ang bagong sibol na sanga. Sa haba ng aking sayon guys, ay pwede ako makapag-graft ng hanggang 4 o 5 puno. At dahil use na yung ating blade, ay kailangan natin itong isanitize. At gamit ang blade, putulin ng rootstock. Doon sa part na sa tingin mo ay pwede na itong matalian na maayos. Hanggat maaari guys ay huwag masyadong isagad ang pagputol ng rootstock. Para in case na hindi maging successful, pwede mo lang itong ulit putulin at dugtungan ng bago. At sa inyong pagputol guys ay kailangan itong pantay. Para mailapad ng gusto ang syon na ating ipapatong. Ang gamit ko palang plastic guys ay clean wrap. Do, meron naman ang bibiling grafting tape pero ito kasi available sa palengke. Medyo manipis lang siya guys kumpara dun sa grafting tape kaya dinodoble ko na lang. Gaya ng ginawa ko, mula sa taas ay ipatong ang plastic at hilahin ito pababa. Hanggat maaari guys ay gawin ito namin sana nang sa ganun ay hindi nasisira ang syon o ang rootstock. Sa ilang ulit kasing attempt guys ay pwede itong malamog. Yung iba guys kadalasang ginagamit nilang pantali ay rubber band. Pero ako, okay na yung plastic. Pero pag gumamit kayo ng rubber band guys ay huwag nyo masyadong igpitan dahil pwede nitong sirain ang rootstock. At hanggat maaari pala guys ay kailangan nating isanitize yung ating blade o yung ginagamit nating pamputol sa bawat gamitan, lalo na kung tapos na yung ating ginagraft at sisimulan yung isang puno. Naku, nakalimutan ko pala guys. Bago simulan yung pag-graft ay kailangan hugasan ng maayos ang mga rootstock dahil pwede makontaminate ng bakterya na nakadikit sa mga balat nito pag ito hiniwan na natin. Masyadong kasing sensitive ang mga adenium na to. Though hindi naman sila kaagad na-dehydrate pero madalas sila mabulok dahil sa bakterya. Kaya dapat ding isaalang-alang ang mga lupang gagamitin para dito. Dapat gumamit ng lupa na madaling bumaba ang tubig. Pwede kasing mabulok ang adenium pag palaging basa ang lupa. Kung mapapansin nyo pala, in-uproot ko itong aking mga rootstock o yung tinanggal ko sila sa pagkakatanim. Wala problema dun guys kasi hindi naman sila kaagad na-dehydrate. Pwede mo rin kasi sila i-graft guys habang nakatanim sa lupa. Ako kasi in-uproot ko, una-una, maliliit yung mga puno. Pangalawa, mas safe ito sa bakterya kasi ihahang lang natin sila. At araw-araw lang natin i-sprayan ng tubig ang kanilang mga ugat. Ang grafting pala guys ay isang mabilis na paraan para mag-propagate ng mga halaman. Bali pwede lang ito sa mga halaman na tumutubo ang mga sanga tulad ng adenium o desert rose, bougainvillea, hibiscus o gumamela at iba pa. At syempre pwede rin sa mga punong namumunga sa ibang paraan nga lang. Pagkatapos nyo sila i-graft guys ay ugaliin itong ilagay sa lilim at palipasin lang ng 2 linggo ay tutubo na ang bagong sibol nito. Guys, pasensya na kung nahihirapan ako magsalita. Hindi rin kasi ako nakaligtas sa sipon. Bali natanong nyo siguro kung bakit ko ginagawa ito. Napansin ko kasi itong puno ng ating sayon ay parang nananamlay at nanganganib. Bali bagong product kasi ito guys ng mga nauna kong nag-graft. At para maisip ng variety ay ginrap ko ulit itong bagong sanga. Kaso guys masyado siyang payat kaya hindi ako sure kung mabubuhay ba to. At pangalawang dahilan ko guys ay maparami at gawing pera. Para naman hindi nakakaya sa mga tao nag-iisip sa'yo na mayaman ka. At ang nakakalungkot na kapag binigyan mo sila hindi pa sila marunong magpasalamat. Kaya nga napapaisip na lang ako.
Tumulong ba ako o nagbayad ako ng utang? Gusto pa yata nilang ako ang magpasalamat dahil tinulungan ko sila. At ang masaklap, pag di mo sila tinulungan, aba, manda ka, talagang pasasamayin ka talaga nila. Kaya heto, kailangan ko kumita at talaga nakakaya talaga sa kanila. Dito sa huling puno guys, ay papakita ko sa inyo ang isa pang paraan ng pag-grab. Kung yung kanina ay pinatong lang natin yung sayon, ngayon naman guys ay ang V-type na kung saan kakat natin yung puno o yung rootstock ng Fabi na katulad na nasa larawan at tutulusan ng Fabi naman yung ating sayon ng tulad din na nasa larawan at saka natin sila pagdudugtungin. Kung ako ang tatanungin guys ay mas mahirap ang pamamaraan na to dahil simula nung natutuwa ko nag-grab ay tatatlong puno pa lang nabubuhay sa mga green up ko sa pamaraang ito. Gaya na sinabi ko sa mga lamang katulad ng bougainvillea ay pwede rin grab katulad nito. Bibiyakin nga lang siya imbis na ikat ng V-shape. Ngunit dahil atin yung ngayong ating ginagrab, ikakat natin to ng V-shape katulad nito. Medyo ingat-ingat nga lang sapagkat guys at baka mamaya ibang aday niya mamahiwa. Aba, imbis na makagawa ka ng pera, abay pagbagastos ng pera ang iyong magagawa. Ang susunod na gagawin natin guys ay tutulusan natin ng V itong ating sayon. Hanggat maaari kung gaano kaluwang yung V na ginawa natin doon sa ating rootstock ay ganoon din dapat ang sukat ng tulos nitong ating sayon. Ang isang napansin ko guys kung bakit ang hirap magpatubo sa ganitong paraan ay masyadong maliit yung ating sayon kumpara sa sukat ng rootstock. Kaya gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung mabubuhay itong isang green ko na to. Comment down below naman guys kung meron ako nakalimutan or meron akong practices na hindi dapat. Alam mo na hindi naman tayo perfect at kailangan natin ang suggestion na ibang tao at libre light na rin. Basta bahala na kayo. Iba't iba ang mga karakteristik ng mga halaman guys. Minsan nagtataka kayo kung bakit nagaganda ng mga halaman ng mga kaibigan nyo. Maraming bulaklak at makukulay ang mga dahon. Samantalang yung sa inyo ay luntian lang ang kulay at kung minsan naghihingalo pa. Well, sa paghalaman ay kailangan isaalang-alang ang ilang mga bagay. Hindi ako expert pero hindi lahat ng mga halaman kaya mabuhay sa isang klase ng lupa. Kung ang mga bougainvillea ay nabubuhay sa iba't ibang klase ng lupa, hindi ang adenium dahil kailangan ng mga ito yung mga dry type na lupa. Yung mga garden soil na mabuhangin at kailangan din ng mga ito ng open area. Yun bang exposed talaga siya sa araw, which is hindi ganon dito sa location ng aming bahay. Dahil sa mga nagtataas ang puno sa paligid, masisigatan lang ang aming bakuran pag tanghaling tapat na. Kaya kahit puno-puno ng halaman dito sa paligid ng bahay ay hindi mo talaga siya ma-appreciate. Balak ko na nga lang sabitan ng mga artificial na bulaklak tong aming mga halaman para at least yun talaga nagtatagal. So ayan, meron naman akong 4 na puno na nag-graph. Kagaya ng sinabi ko, kailangan natin silang ililim at maghintay tayo ng 2 linggo. So ito nga pala yung puno ng sayon na greenup natin. Napansin ko kasi tumigil siya sa paglaki at dumilaw na yung mga dahon. At para may save, kailangan ko tong i-graph ulit. At karamihan sa mga nandito ay yung mga una ko nang nag-graph. Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag meron tayong bagong upload na video.